kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ako si Cecil Villarosa at ito pong muli ang programang Usapang Tol. Siyempre, makakasama po natin mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senador Francis Tol Tolentino. At ngayong araw na ito ay siksik at diglig muli ang mga issue na ating tatalakayin, partikular na kung tungkol doon sa update na ginagawa ng gobyerno para mapauwi yung ating mga kababayan na kasama dyan sa mga sakay ng barko na inatake ng mga rebeldeng Houthi dyan sa bahagi ng Gulf of Aden. Mamaya po ay meron tayong makakausap mula sa OWA o sa Overseas of mula sa OWA particularly at mula rin sa OMWA. Para nang sa ganon, atin ding malaman yung update na ginagawa din ng gobyerno tungkol sa iba pa nating mga kababayan na apektado nitong patuloy pa rin na nagaganap na gera dyan sa bahagi ng Gaza. Samantala, bago tayo pumailalim sa ating mga talakayan sa mga maiinit na issue ngayong umagang ito, puntahan na muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Marcos tutulak pa Germany at Czech Republic para sa working visit ngayong araw. DWIZ Balita. Panukalang economic charter change dadaan sa butas ng karayom ayon sa Senado. Deliberasyon sa Kamara sisimula na ngayong araw. DWIZ Balita. Hiling ng Now Corporation na maging bagong telco player sa bansa, ibinasura ng Korte Suprema. DWIZ Balita. Dahil sa El Nino, 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro isinailalim na sa state of calamity. DWIZ Balita. Dating Pangulong Duterte, posibleng arestuhin ng ICC sa loob lang ng ilang buwan ayon sa isang dating mambabatas. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng mga balita, may hirapang lumusot sa Senado ang panukala sa economic charter change. Maliban kung manliligaw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga senador. Ayon kay Senator Sonny Angara, hindi kayang maipasa ang resolution of both houses number 6 kung hindi tutulong ang Pangulo. Target naman ni Senador Angara na kumpletuhin ang public hearing sa RBH number 6 sa buwan ng Mayo o Hunyo upang maihabol sa plebisito na target isabay sa 2025 local and national elections. Definitely very challenging ito at kailangan magsama-sama siguro ang efforts ng leadership ng bawat kamara at kailangan siguro tumulong sa pagkumbinsi rin si Pangulong Marcos dahil siyempre iba pang Pangulo ng ang nakikiusap o humihingi ng tulong. Yun ay mas matimbang kumbaga kundi
Yan po ang tinig ni Senador Sani Angara. Samantala sa kaugnay pa ring balita, sisimula na ngayong araw ang deliberasyon tungkol sa Resolution of Both Houses No. 7 o panukalang Economic Charter Change sa plenaryo ng Kamara de Representantes. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., inaasahan nila na magiging maikli lang ang talakayan matapos ang 6 na araw na masinsinang interpelasyon ng Committee of the Whole. Nananatilian niya ang timeline na inilatag ni House Speaker Martin Romualdez para matapos nila ang RBH 7 at maaprubahan na sa 3rd reading bago ang Holy Week break. Binigyang diin ng kongresista na ang panukalang economic chacha ay magbibigay ng flexibility sa Kongreso para baguhin ang foreign capital at foreign ownership restrictions sa saligang batas, partikular na sa public utilities, education at advertising. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ng Now Telecom Company Incorporated na maging bagong major telco player sa bansa. Sa 15 pahinang desisyon ng Korte Suprema, ibinasura ng First Division ang petisyon ng Now Telecom na kumukwestiyon sa bisa ng circular na inisyu ng National Telecommunications Commission na nagsasaad ng qualification at restriction sa pagpasok ng bagong kumpanya sa telco industry. Paliwanag ng SC, moot and academic na o wala nang dapat pag-usapan sa petisyon ng Now Telecom dahil napili na ng NTC ang Mindanao Islamic Telephone Company Incorporated o DITO Corporation bilang bagong telco sa ilalim ng kanilang circular. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na 11 minuto. Makalipas ang alas 6 ng umaga, isinailalim na sa state of calamity ang 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro dahil sa malaking epekto ng El Nino sa mga palayan, maisan, taniman ng sibuyas at iba pang high-value crops. Sinundan ito ng Mansalay Oriental Mindoro. Yang deklarasyong yan, nakatabing bayan ng Bulalakaw, matapos na umabot sa halos kalahating bilyong piso ang naitalang pinsala sa mga pananim. Mga bayan naman ng Magsaysay, San Jose at Looc ang nasa state of calamity sa Occidental Mindoro. Paliwanag ni Engineer Alriza Zubiri, ang Provincial Agriculture Officer ng Occidental Mindoro, halos 200 milyong piso na ang naitalang pinsala sa lalawigan dahil sa matinding tagtuyot, habang 30 milyong pisong halaga naman ang nasira dahil sa pesting harabas o army worm. DWIZ Balita. Last week po, may report ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso yung idinulot na pinsala ng El Nino phenomenon sa mga pananim sa bansa. At bukod nga dyan sa area ng Mindoro, kasama rin sa mga apektado yung ilang mga lalawigan sa Visayas at maging sa Mindanao. In fact, nababanggit po natin yung area na yan ng Mindanao, ayon po doon sa huling pagtala ng Pag-asa, base doon sa kanilang datos sa heat index sa bansa, yung area po ng General Santos City, yan po ay sa South Cotabato, nakapagtala po kahapon ng 42 degrees na heat index. Pagka tumuntong po sa 42 degrees ang heat index, paliwanag pa rin po ng Pag-asa, yan po ay maituturing na dangerous na, o ibig sabihin, delikado na po sa kalusugan. Kaya panawagan po sa ating mga kababayan, hindi lamang po doon sa mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon, kundi sa buong bansa na rin, dahil tayo naman ipapasok na rin sa panahon ng summer at yung ating mga dam patuloy na bumababa ang antas ng level, magtipid sa paggamit ng tubig at kung maaari po, paglalabas ng bahay, magdala ng payong o pananggalang sa init, o kung uubra naman po na manatili lamang po indoors, manatili muna po sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, nang sa gayon ay makaiwas po dito sa maraming mga kondisyon na maaaring idulot po ng matinding init. Samantala, sa iba pang mga balita, posibleng arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 2 o 3 buwan dahil sa war on drugs ng dating administrasyon. Ayon po yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Trillanes, nakapasok na ang ICC sa Pilipinas noon pang December 2023 at natapos na ang investigasyon nila kay dating Pangulong Duterte. Sapat na anyang nakalap na ebidensya ng ICC laban sa dating presidente kahit walang kooperasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Nagbase rin anya ang ICC sa mga pahayag mula sa mga foreign and local media na pinatotohanan ng mga larawan at lathala para makakuha ng mga ebidensya.
Paglilinaw naman ni Attorney Fred Mison, ang dating Commissioner ng Bureau of Immigration, pwedeng makapasok ang ICC sa Pilipinas na hindi kasama sa mga idineklarang persona non grata. DWIZ Balita. Sa oras na 14 na minuto, makalipas ang alas 6 ng umaga ngayon at nababanggit din po natin yung issue na yan ng tag-init, no? Ang paliwanag po ng Pag-asa, posible raw po na sa loob lamang ng ilang linggo maideklara na officially ang umpisa ng panahon ng tag-init. Ngayon po kasi nasa transition stage pa po tayo, may mga araw pa na umiiral ang hanging amihan. Kaya kahit sobrang alinsangan at sobrang init na po ng panahon na ating nararanasan sa araw-araw, hindi pa pwedeng maideklara dahil nga po sa pag-iral pa rin ng hanging amihan. At kaugnay pa rin po nung ating tinututukang issue, kaugnay po dyan sa nangyaring pag-atake sa Gulf of Aden ng mga rebelding Houthi, no? Yan po ay ating tututukan at meron po tayong makakapanayama ngayong umaga kaugnay ng issue niyan. Pero just a backgrounder po, bakit po nagkaroon ng pag-atake, bakit na-involve yung mga rebelding Yemeni dyan sa issue na yan ng gera sa Gaza? Yan po ay dahil nakikisimpatsya ang mga rebelding Houthi. Yan po ay sa bansang Yemen, doon sa mga Palestinian sa Gaza. At bilang pakikisimpatsya, sila po ay nagdeklara na kanilang tatargetin yung mga barko na allied with Israel na dumadaan dyan sa area na yan ng Red Sea at Gulf of Aden. Yan pong Red Sea at Gulf of Aden napakahalaga po ng dagat na yan, ng bahagi ng karagatang yan para sa international trade, no? At yan po ay nauna lang idineklara bilang high risk area. Ngayon, ano ba ang protocol na pinapairal pagka ang isang lugar idineklara bilang high risk area? Kaugnay po niyan, at kaugnay ng iba pang development ng tinututukan nating pagpaparipatriate sa ating mga kababayan na kasama doon sa mga sakay ng inataking barko sa Gulf of Aden, nasa ating linya na po ng komunikasyon si OWA Administrator Arnel Ignacio. Magandang umaga po, Administrator. Yeah, magandang umaga po. Nasa Germany ho kasi ako. Kaya, hello? Oh, yes, Administrator. Naku, salamat po sa papaunlak sa aming panayam. Yes po. Kahit- mukhang... Kasi pasensya na kayo ibang oras dito kaya nalilito. Kaya, anyway. Naku, late at night, alas Sige po. 11 na po pala ng gabi dyan, Administrator. Yes. Opo. Opo. Administrator, Okay. live po kayo sa programang Usapang Tol dito po sa DWIZ. Yeah, gusto mo akong malaman kung bakit ho kayo tumatawag. Yes. Opo. Saan po ba? Opo, Administrator, tungkol pa rin po ito sa ginagawang efforts ng OWA, ng ating pamahalaan, kaugnay po doon sa mga Pinoy na sakay po noong MV True Confidence. Yes po, Administrator. Oo. Sana po nasabihan niyo ako na I could have sent you all the videos and the pictures because within 48 hours we were already in touch with the families of the fatalities. Wala kasi sa akin ngayon yung pangalan nila si Isaiah ito at saka si wait, pasensya na, nagising lang kasi ako Ay, sorry po, opo. Opo, So pero anyway, tuloy-tuloy that's po what we yung... have done. Opo, tuloy-tuloy po yung koordinasyon ng OWA dito po sa pamilya ng ating mga kababayan. Bago po kayo, actually, the very first 2 hours pa lang namin nalaman ito, ang aming regional offices, pinuntahan na po yung kanilang mga pamilya, napuntahan na namin yung asawa, yung isa si Ian, yung nasunog, and nadala na ito sa Djibouti Hospital, and currently ang ating namang welfare officer from Riyadh traveled already to East Africa para puntahan yung ilang pang biktima. So tuloy-tuloy ang kaagad nating action dito. Doon pa lang to sa first hour pa lang nito meron na tayong action.
Yes po. Nung Thursday night, kung di po ako nagkakamali, Administrator, ang report po, inire-recover pa lamang ang mga labi nung 2 Pilipino na nasawi po sa pag-atake. Kamusta na, ano pong update na po doon, Administrator? Nakuha na po ba? Hindi ko po kasi pa ako updated tungkol dyan, ano? Okay po. Kasi ang side ho ng OWA, kami ho naman yung tumutugon sa pangangailangan ng pamilya, and ang DFA naman ang nandyan at DMW ang nakikipag-usap sa mga manning agencies. But nung huli ako nakipag-usap, kasi nga nasa Germany ako ngayon, no? Nung pag-action namin kasi nasusunod pa yung barko eh. But definitely all efforts are being done para ma-extract yung kanilang mga labi. Pagka ganito po ba ang pangyayari, Administrator, ano po yung assistance, ano po expected na ayuda? Siyempre po, as I've said, kita nyo nga, first hour pa nga lang po, naka-under na ho ang OWA at kausap na yung pamilya. They're all active OWA members, so kaagad-agad kami na po mamamahala ng kanilang pagburol. Immediately yung 220,000 na nakahanda para sa services na ito ay kanila pong matatanggap. Yung kanilang panganay na anak, kung nag-aaral pa ho, magmula sa simula hanggang sa matapos, OWA na pong bahala. And yung pong paunang bigay, kung sakasakali meron silang gustong pagkakitaan, yung unang 15,000, naka-ready na po lahat yan. Kasi ho, ang mga programa ng OWA ay institutional programs. Kung ano po yung kanilang status, meron na pong nakatapat na tulong ho yan. So, kung mapapansin ninyo, hindi naman ho itong unang beses nyo ako na-interview, ano? Kung yun hong kung ano may tutulong ng OWA, lagi na pong nakakasayan. It's kung ano man ang nangyari sa kanila. It's an institutional program of OWA. Okay po. One more pa po, Administrator Ignacio. Yes, po. Kasi noong November 2023, na-report po na merong mga hostage na mga Pilipino. May mga na-hostage ang mga rebelding Houthi na mga Pinoy seamen. May update na po bang inyong ahensya tungkol po dito? Sir, as I've mentioned po, kasi ho, ang OWA ho namamahala po ng welfare po dito sa atin. Ano? Ito pong when it comes to dealing with Houthis, negotiations, and all, yan po ay Department of Foreign Affairs. Ang OWA po ay hindi nakikipag-negotiate sa ganyan po mga bagay. So, kasi one country team ho kami, hati-hati po kami ng trabaho. So, kami po, pagdating doon sa welfare, kami naman po yung sumasagot. Okay po. But nevertheless po, dahil kung nananatiling hostage pa itong ating mga kababayan. Kasi alam niyo ma'am, kaya po kung ganun ko sinasabi, kasi nalilito minsan ho yung tao. Okay. Akala nila ho, ang OWA ho ang gumagawa ng lahat. So, kaya ho, each time that I have a chance, I explain Yes po. na hati-hati po ang trabaho ang Department of Foreign Affairs, DMW. Kasi kung ako po ang sasagot ng lahat ng anggulo nito, nalilito po yung ating listeners. Baka isipin nila talaga, yan din po ay aming pong jurisdiction at baka naman magalit sa akin ng DFA. Hindi po ba? But anyway, what's your question? Opo. But anyway po, marami pong salamat, Administrator Ignacio, and salamat po sa patuloy na pakikipag-cooperate sa pamilya po ng ay siyempre naman po, yan po ang obligasyon at trabaho po ng OWA. Kaya, as I've said, una pa lang hong oras nang nalaman yan, Opo. na-mobilize na po natin ang ating regional offices at napuntahan na po kaagad-agad yung pamilya. Kung nasabi niya lang nga ho sa akin to ng maaga-aga, medyo nagulat kasi ako sa tanong, kasi nga wala ako dyan sa Pilipinas. Opo, I could have sent you the videos and the pictures. Nag-press briefing ho kasi kami.
Anyway, marami pong salamat, Administrator Ignacio. Sige po. Apo. Pag-iingat Sige po kayo. maraming salamat. Okay. Maraming salamat din po. Okay po. Yan po si Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:30. Ay, good morning po, Senator Magandang Tol. morning, Good Sir morning. Sid. So, natandaan natin, lunes kayo, natandaan natin noong 1977, nilagtaan ni Pangulong Marcos Umpisa Sr. pala ng yung Senator. PD. Yes, umpisa pala ng Ramadan ngayon, Senator Tol. Bukas yata. Oo nga, start. ngayon, Ramadan Mubarak, kaya tayo ay marami nang napuntahan ng mga kababayan natin Muslim at tayo nakikiisa sa kanila. Kaya yung sinasabi ko, yung PD 1083, kinilala ng ating pamahalaan ng mga Muslim holiday sa Pilipinas. So, itong Amun Jadid o katumbas ng New Year, ngayon 2024, ang Muslim New Year ay July 8 sa Gregorian calendar. Sa Muslim calendar, dito ang unang araw ng Muharram para sa lunar year or Muslim year, 1446. Ang pangalawang Muslim holiday ay ang kaarawan ni Prophet Muhammad na pumapatak September 15 ngayong taon. Pangatlo, yung pag-asensyon ni Prophet Muhammad February 8. So ngayon, mahalaga rin kasi ngayon yung Ramadan. Kaya ngayon yung pagkasimula ng kanilang pag-aayuno, pananalangin at pagsasakripisyo. So yung ating mga kapatid na Muslim ay makisimula po ang Ramadan at tayo po ay nakikiisa sa kanila dahil ito po ay malaking gawain ng ating mga kapatid na Muslim. At hindi lang po sa Mindanao, kasi sa buong Pilipinas naman marami tayong mga kapatid na Muslim. At tayo naman po, bukas ay atin pong i-sponsor sa Senado yung bagong batas na pagtatayo ng mga bagong Sharia courts para sa ating mga kapatid na Muslim. At ito hindi lang sa Mindanao o hindi sa buong Pilipinas kasi doon sila humihingi ng tulong, doon sila kumukuha ng birth certificate. So, Sharia courts sa Quezon City, sa Taguig, sa Bicol, sa Ilocos, sa Pangasinan, at marami pang ibang lugar. So, nakikisa po tayo sa ating mga kapatid na Muslim sa araw na ito. Senator Tol, kasi buti nabanggit mo at nabigyan ng naklaro. Kasi maraming nag-create ng confusion yan last week, Senator Tol. Di ba? Holiday ba ngayong araw? May mga kumalat pa na fake news na holiday daw ngayong araw. Hindi po holiday. Oo. Kasi yung binabanggit ninyo, mukhang dalawang okasyon, dalawang mahalagang okasyon ng ating mga kapatid na Muslim yung idinedeklara na holiday ng pamahalaan. Yung nabanggit nyo kanina, Eidil Adha, yung Feast of the Holy Sacrifice, tsaka po yung Eidil Fitir. Ayun. Correct. Oo. Kanina, kamusta ba ang weekend mo, Senator Tol? Nako, tayo po ay galing kahapon ng Pangasinan sa Villasis at saka sa Binalonan. Isang araw naman sa Tondo po tayo, kasama natin yung mga kapatid nating Muslim sa Baseco. Katulong po ang City Hall ng lungsod ng Maynila at nandun si Vice Mayor Yul Serbo at ilang mga konsehal ng lungsod ng Maynila. Yun. Maganda umaga po sa ating mga kababayan, yung mga kababayan nating Muslim na nagmo-monitor sa atin, from Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao. At kanina, Senator Tol, nakapanayam natin si OWA Administrator Arnel Ignacio, kinlarify niya kung ano yung mandate ng OWA at sila ay doon nakatutok sa benepisyo na pwedeng matanggap ng ating mga kababayan na nalalagay sa ganong sitwasyon, kagaya ng mga kasama dun sa mga inataking barko sa Gulf of Aden. At tuloy-tuloy naman daw yung kanilang koordinasyon sa mga pamilya
ng ating mga nasawing kababayan. At ngayong araw din pala, madagdag natin, Senator Tol, dahil nasa Antique, napakasipag nitong si DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak para personal na bisitahin yung pamilya ng isa sa mga nasawing Pilipinong seafarer dyan sa Gulf of Aden. At kahapon, Senator Tol, may statement pala si Presidente Marcos, nanawagan siya na irespeto ang freedom of navigation. Kasunod nga na nangyari na pag-atake dyan sa area ng Gulf of Aden, sa area ng Red Sea. At kasi very important shipping lane yung Gulf of Aden at Red Sea. Pagka ganyan ba, Senator Tol, ano ba ang protocol? Pagka dumadaan sa high-risk area, yung... Meron talagang nilabas na kalatas na talagang mag-ingat. Kasi nga maraming missile attacks at bahagi na rito nung nangyayari sa Gaza, sa Middle East. So, dahil high-risk yan, parang at your own ka dyan may abiso na talagang halos hindi na lang masabi na iwasan. So talagang doble, triple ang pag-iingat. Midterm, nakalimutan ko yung term na nilabas ng isang International Maritime Group, midterm na natawag dyan. So pag dumadaan ka dyan, talagang kailangan mag-ingat. Although ngayon, tumutulong yung Indian Navy sa pagpapatrolya at marami pang ibang mga Navy. Pero dahil sa hindi mo alam kung saan manggagaling at anong oras yung missile attacks, talagang kailangan mag-ingat. First fatal attack pala yung nangyari dyan sa Gulf of Aden, kung saan unfortunately mga kababayan natin, ang mga sakay ng MV True Confidence. At para bigyan pa tayo, Senator Tol, ng karagdagang detalye at update tungkol sa efforts na ginagawa ng pamahalaan sa isyong yan, makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Narinig niyo ako? Yes po, you're loud and clear, Yusek. Oh, very good, very good. Sige, okay. Sige Opo. pa. Buhay na buhay si Yusek de Vega. Sir, Good morning, sir. Good morning. Good morning, good morning. Go ahead. Go ahead, Senator. Siguro, liwanagin natin, Yusek de Vega, yung tungkol po doon sa 17 Pinoy na hawak pa ng Houthi rebels sa Red Sea. Ano po ang latest dito? Kasi natakluban ito nung natakluban ito nung istorya namin nasawi, yung latest attack. Pero meron pang pending na 17, di ba, na hawak pa ng mga rebelde? Opo, may 17, hawak pa nga sila. Nakakausap naman nila yung pamilya nila sa Pilipinas, no? Ang problema kasi, hindi natin makita ano talagang gusto ng Houthis kasi hindi mamuhingi ng pera sila eh. Ang sinasabi na nila, papakawalan nila pagtapos na yung giyera sa Israel at Gaza. Doon tayo wala ng options. Nakikiusap tayo sa ating mga ibang mga kaibigan, mga ibang bansa, and sinasabi nila wala rin silang influence. Hindi nila makumbinsa rin yung Houthis na pakawala na. Pero at least masabi ko, they're safe, no? Pero they're not in a great situation, obviously. Bali, ilang buwan na to, Yusek? May katagalan na ito eh. Matagal na, since November pa. Mga 18 natatandaan weeks ko, na sila. mayroong isang trip ang presidente, hindi natuloy dahil dito, di ba? Opo, nung December, punta siya sa Dubai sana. So anong latest na pwede natin gawin? Anong pwede pang hakbang na gawin ng pamahalaan para mapalaya itong mga ito? Kasi matagal pa itong sitwasyon dyan sa area na yan, sa karagatan na yan. We're going to send kahit na dinideny ng ito po, confidential, no? Kahit na hindi sinasabi ng pinipilit ng Iran na hindi raw sila responsible, papadala pa rin tayo ng special team doon, no? Kasi naubusan tayong options. By the way, isa pa, kailangan makisali tayo sa mga global calls, which we do sa ating mga sinasabi sa UN, na kailangan matapos na yung gera sa Gaza, kung yun ang gusto ng Houthis.
So, in the meanwhile, nag-ipag-ugnayan yung DMW sa mga families to assure them na... Ang ano kaya, Yusek, mas kabisado nyo ito, ang Qatar ba, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa bansang Qatar, malapit tayo sa Qatar, at alam ko, ang Qatar ang talagang tumutulong para magkaroon ng ceasefire kung hindi payapaan doon. Opo, nag-ipag-ugnayan tayo sa lahat, no? Kasama na yung Qatar, yung Oman. Yung Qatar nakatulong na yung sa Gaza. Sila yung malaking responsible kaya na patay at yung mga hostation saka nakauwi yung mga Pilipino. However, yung dito sa Houthis mismo, sabi wala silang impact sa mga Houthis. Kaya, ang pwede lang nila magawa yung makahanap ng resolution sa Gaza. Sa Gaza. Pero yung Houthis mismo, we are... wala, lahat ng mga bansa dito, wala raw silang paraan kasi mga rebelde ito eh. So, dito sa latest incident naman, Yusek, so yung mga sa latest natin, nasa ospital na yung iba, pero yung bangkay itong dalawa, hindi pa nakukuha, no? Pero yes, hindi pa nakukuha, pero meron ng latest developments na yung barko tinutow na papuntang port, malapit sa Oman kasi nagtitilis lang. Tapos doon makukuha na yung bangkay, no? Ngayon, yung mga Pilipino na sa Djibouti, makakarating na po. Kasi pinadala namin yung MC team sa Cairo, nandun sila, papuntang Djibouti, kasi wala yung mga papeles sila eh. Binigyan silang papeles, yung travel documents, makakalipad na sila, they're leaving today, tapos dating nila bukas ng gabi dito. Pero 11 sa kanila. May dalawa, may iwan pa sa ospital dahil may mga injuries pa. Ngayon. Yeah, Cecil, may dagdag ka bang katanungan kay Yusek Eduardo De Vega? Yes, opo, Yusek De Vega. Dahil nabanggit na rin po, patuloy pa rin yung gera dyan sa Gaza. Kamusta na po ang repatriation ng ating mga kababayan na naiipit pa rin po sa kaguluhan dyan sa Gaza? Sa Gaza po, nakauwi na lahat. Nakauwi na po lahat? Nakauwi na lahat. Yung isa na lang, yung madre na... Yung madre na lang po, ano? Pero 137 sila, 136 nakalayas na ng Gaza. Natulungan na ma-repatriate. Yung iba, imbis na umuwi ng Pilipinas, pumuntang Egypt o somewhere sa UAE. Pero karamihan, nandito. Ang importante kasama po... pa yung iba, yung mga Palestinian na asawa nila. Ayun, ang importante po sila ay na-repatriate na at malayo na po sa kaguluhan. Ano po? Opo, although ang sinasabi na babalik sila pag tapos na yung gulo. Anyway, yung Palestinian embassy rin at ibang NGOs tumutulong para sa mga Palestinian na asawa dito, no? Pero yung nga, dahil nga sa tulong ng Qatar, nakaalis yung ating mga kababayan kasi yung Qatar yung ayos na mabuksan yung border, no? May 15 na sila yung huling umuwi just a few weeks ago kasi sila yung huling talagang gusto nila maiwan pero nung talagang grabe na yung sitwasyon, umuwi na rin. So si Sister Elizabeth, pangalan na natitirang Filipina doon, nakikipag-contact or chinecheck yung condition niya, tumatayo pa naman yung simbahan niya. In other words, she's still alive and there, no? At si dito talaga we're doing it to make sure to check kung kamusta siya. Apo, yung dalawa nating kababayan, Yusek, na nasugatan dyan sa pag-atake sa Gulf of Aden, kamusta na po bang sitwasyon nila? Kasi last week po, ang balita po, sila ay critical eh. No, they will recover. They expect to recover. Although yung isa, wala na yung binti, naputol yung isang binti, no, na-amputate. Yung isa, nakakover pa yung mukha niya kasi sunog yung mukha ng plastic, ang tawag doon, pag sunog yung mukha, nakakover eh. So, kaya hindi pa makauwi. Pero, recovering na. Pagka ganyan po ba yung kanilang gasto sa medication, sasaluhin po ng kanilang kumpanya? Sinasaluyan naman ni agency lahat. Kung hindi, babayaran ng government. By the way, nung pinapunta namin yung embassy team, binigyan din sila ng financial assistance, tigwa $1,000.
Okay po. Bago umuwi. Pag uwi dito, meron pang bagong cash or another packages galing DMW o at saka yung DSWD. So, mabuti naman. Opo, kahapon po si Presidente Marcos may statement po, nanawagan po siya na irespeto yung freedom of navigation. Kasunod nga po na nangyari dyan sa Gulf of Aden. Opo, on the part of the DFA, sir, paano nyo po ito ini-implement, itong panawagang ito ni Pangulong Marcos? Now, we're talking to each of the... Well, first of all, ginagawa na natin yan dyan lang sa ating issue ngayon dyan sa, for example, sa West Philippine Sea. Kasi freedom of navigation is already isang issue yan. Ano? Pero dito sa Aden, at saka Middle East, yung nga isa natin kinakausap yung mga governments ng Middle East. Lahat naman, isang sinasabi, no? Madam, at saka Senator, na palaging, we believe international law, ganyan. Yes. At saka, kung napansin nyo, maingat tayo sa mga salita, hindi natin, may mga... Yes, Yusek? Nawala na yata si Yusek. Wala si Yusek. Nawala. Medyo choppy kanina pero nawawala. So, ang sinasabi ni Yusek ay yung patungkol sa mga benepisyo na natanggap at nabigyan din nila ng tig $1,000 yung mga biktima. So, nandiyan na si Yusek. Yusek De Vega. At medyo kaisa sila ng international community, Senator Tol, para manawagan na igalang yung freedom of navigation dyan sa area ng Red Sea. Freedom of navigation na sinasabi, pero alam mo, rebelde ito mga ito, parang mahigit pa sa mga pirata ito, terrorist talaga ito mga ito, kaya doble ingat ang pinapayo. So, lahat po ng mga members ng Maritime Organization ay ganun dapat ang hakbanging gawin. At napakahalaga nung tinatahak nila kasi trade route ito eh. Nandiyan na si Yusek, wala pa? Nakabalik po yan. Dito ba? Okay, go ahead. Ayan na. Yung tanong mo ulit, Cecil? Yes, opo, yung efforts na ginagawa ng pamahalaan, ng DFA, para matiyak yung freedom of navigation, especially dyan po sa part ng Red Sea. So we're discussing with our with fellow governments. Tsaka, bagamat wala tayong pinapadalang forces, siyempre, madayo yan. Tsaka meron tayong issue dito mismo sa West Philippine Sea. Wala tayo, alam ng US at UK na we agree with the principle na kailangan paglabanan ng freedom of navigation. Ang sinasabi lang natin sa kanila, mag-ingat pag uma-attack sila dun sa Houthis, wag nila tamaan yung mga barko na nandun na support dahil nandun yung Galaxy Leader dun sa Hodeida. So, ayaw natin masaktan pati yung ating mga kababayan. Alam nila yon. Pero hindi tayo, hindi rin natin kinukundina yung ginagawa nila, no? Kasi nilalabanan yung Houthis eh. So, sinubukan nga nilang kunin yung i-regain possession ng Galaxy Leader mga 3 weeks ago. Hindi nag-succeed. Maraming weapons, maraming armas yung Houthis. Okay po. Sir, siguro last na lang po, Yusek Vega, ano po ba ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan? Kasi ang dami po nating mga Pinoy seamen eh. Napakarami po niyan eh. Pagka ganyan dumadaan po sa mga high-risk areas, ano po ba ang protocol? Para maprotektahan sila. Sinabi na ng Department of Migrant Workers at pagbalik nasa Germany ngayon si Hans Kakdak, no? Pero si OIC, pwede niyang paliwanag muli sa inyo. Malinaw ang sinasabi namin sa Manning Agency, papatibayin ulit namin dapat yung Pilipino may option na hindi sumakay dito sa routes na to at pasakay sila sa ibang routes. Kasi alam mo naman ang Filipino seaman, no? Wala naman yan isang ruta. All around the world yan. So may right of refusal dapat sila na hindi sila mawawalan ng sweldo o ng posisyon pag hindi sila tangkayon na magtrabaho doon, no? So, alam na nila yon. At alam niyo po, palaging sumasalaka yung Houthis sa babarko. Ngayon lang tayo may nasawi. Kasi konti na lang ang Pilipino na nasa barko ngayon na nagsasail papuntang Red Sea. Kasi karamihan, alam niyo, everyday nagre-report sa amin si Yusek Kakdak, kasi kausap yung mga agency. May tinamaan daw yung Houthi sa barko dito, ganyan-ganyan. Pero walang crewmen.
halos araw-araw may barko na natatamaan or what, pero walang crewmen na Filipino. So, sa palagay ko, kahit paano, matagumpay naman yung pananawagan natin. Lalo na ngayon may namatay. At syempre, si Presidente, nakiramay, kami rin, nakikiramay, lahat ng ahensya, no? Sa mga nasawi. So, we will keep doing that po. Paglasalan po natin, kasi mag-uumpisa today or tomorrow yung Ramadan, na may karoon na ng kapayapaan din yan sa Gaza at sa ganung panahon ay mapapalaya natin mga kababayan natin. 4 na buwan na, pero ganun talaga yung utis. Yung last time kumuha, may na-hostage silang Filipino captain some years ago. Tumagal ng ganitong katagal, 4 o 5 buwan bago pinalaya. Sana mapalaya na rin and we'll work on that. Opo. Sige, at we look Thank you forward to more active initiatives from the DFA. Maraming salamat. Narinig po natin si Yusek Eduardo Magandang umaga, Department Senator of Foreign Affairs. Maraming salamat, Yusek. Ito po Senator Tolentino. Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:57 ng umaga. Ayun, meron ba tayong palengke report? Ready na ba ang ating palengke report? Report natin si Sandy. natin kung may nagbago bang presyo sa mga bilihang pambayan, ng mga bilihin natin ngayon. So, nasa May Pao Public Market, si Maring Sandy. Yes, happy Monday, Ms. Cecil Villarosa at Senator Francis Tolentino. Ako ay live na nagbabalita ngayon sa May Pao Public Market. Dito, ang pinakamurang uri ng bigas na kinukuha mula Bulacan ay mabibili ng 52 pesos per kilo, habang 64 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda ay may pagbaba ng 30 to 40 pesos dahil marami ang huli mula na botas at summer season na. Kaya gaya ng galunggong na maliliit ay mabibili sa halagang 80 to 100 pesos, habang 160 naman ang malalaki. Sa kabilang dako naman ay ang mga karne mula Caloocan Slaughterhouse na nagtaas ng 30 pesos to 40 pesos. Bilang resulta, ang boto-boto ay nasa 300 pesos per kilo. Ang laman pork chop at giniling 340. Ang longganisa natin ay 360 at liempo naman ay 370. Ang kamatis sa gulay. Yes, Senator Tolentino, yung paborito nating usapan ang kamatis. Kung noon ang bentahan nila dito ay 100 pesos, ngayon naman good news dahil 60 pesos per kilo na lang po ang bentahan. Bumaba. 60. Yes, Senator. Okay yan. Maraming bibili ngayon ng kamatis. So, Yes, 60 na lang nga from po dito ng mga 100. tao. Opo. Oho. Teka, bago ka matapos dyan, sino yung maswerteng tindera o tindero natin na tatanggap ng ating Sentol token? Sentol token. Sino yung maswerte? Yes, Senator Tolentino, kasama ko po ngayon si Ate Marlo, pati po si Nanay Abelina. Andito po sila ngayon po. Si Senator Tolentino. Marlo. Po. At saka Nanay Abelina. Ayun, kitang-kita natin. Kumakaway pa. Talagang bagong Suot na niya, gising at maayos na. Suot na niya. Suot na niya. Ano ang tinda nila? Ano ang tinda nila, Ate Marlo? Gulay. Ano? Gulay. Ayun o, ang palaya ng tinitimba ngayon ng tinitimba ngayon ng gulay, ang palaya. Ang dami, may kamatis siya, meron siya talong, ang dami. Ayun, ang palaya, talong. Ayun, so magandang pala balita, yan hindi eh. mataas ang presyo ng gulay ngayon. Diyan sa May Paho Public Market, sana tuloy-tuloy na. Ako, marami pong salamat. Congratulations, Ate Marlo Villegas ng May Paho Public Market. Siya po yung nanalo ng Sentol token. Napakasipag ng ating mga kababayan dyan sa May Paho Public Market. Ano, Sandy? Marami na bang namimili, Sandy? Marami na po ditong mamimili, Ms. Cecil, pati po sa ating mga karne dahil magkakatapatan lang po ang karne, isda at saka po ang ating mga gulay. So 4 a.m. as early as 4 a.m. andito na po yung mga suki ng ating mga tindera-tindera po. Okay.
Maraming salamat, Sandy. Yun, maraming Maraming salamat, salamat. Maring Sandy. Nagre-report dyan sa Maypaho Public Market sa Caloocan City. Ang bilis ng oras, Bilis Cecil, nga ng alas 7 oras, na. Senator Tol. Tapos Teka. na kagad yung isang oras na programa natin. Bago tayo magpaalam, Senator Tol, isa munang mahalagang mensahe, lalo pat ngayon natin yan ng inspiring message para tuloy-tuloy po hanggang buong linggo. Mula po kay Sir Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Incorporated. Lenten food for thought. When you wake up in the morning, what a blessing. Privilege it is to be alive, to breathe, to stand up, to think, to enjoy, to love. Make that day count. Think good, think God, thank God. Remembering Ambassador Antonio Cabangon Chua on his 8th year death anniversary. Ayan, have a great week ahead. God bless you. Ayan, we love you, Ambassador Cabangon Chua. Ayan. What a great very... week ahead. At ang bilis ng isang oras. Ito po si Senator Francis Tolentino sa ating po mga taga-subaybay sa Davao sa 98.7 FM at sa taga-subaybay po natin sa Iloilo 89.5 FM at yung naka-live po sa Aliw TV, Channel 37 at Channel 23. Makikita-kita ulit tayo bukas. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ito po si Senator Tolentino sa Usapang Tol. Ako naman po si Cecil Villarosa.